Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang dalangin po ng aking puso, datnan kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Araw na naman po ng Biyernes mga kapatid, napakatulin ng araw. Ano po? Mga ilang araw na lang, Pasko na naman. Good morning po sa inyong lahat at bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, ang title po ng ating series ngayon ay First Things First, Choosing the Most Important Things. So it's about Christian priority. Itinalakay po natin sa part 1 nito yung Christian priority number 1, meaning God must come first. God want us to honor Him and to put Him first in our lives. Yun po yung una. Christian priority number 1, God first. Second, ito po naman ay ayon po sa aking pagkakasalansan, mga kapatid. Hindi po ito according to biblical, prioritization. Ito po yung akin pong pananaw na mga mahalagang dapat unahin ng mga Kristiyano. Christian priority number 1, God must come first. Second, develop godly righteous character. Bilang mga Kristiyano, palatandaan na inuuna natin ang Diyos, palatandaan na ang Diyos ang prioridad natin kung namumuhay tayo ng isang matuwid na klase ng pamumuhay. Amen? In all facet of life, kasama po doon yung trabaho, pamilya, ano man ang ating ginagawa sa pang-araw-araw, ay nakikita po yung pagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Nakakapamuhay tayo ng matuwid na pamumuhay dahil dinevelop natin itong godly character na ito. Kahapon po, mahaba-haba yung pag-aaral natin. Paano ma-develop yung godly character ay in-enumerate po nating isa-isa. Ngayon naman po, kaya kung bago na po kayo sa channel ko, paalala, babalikan nyo po yung mga naunang mga pag-aaral para masundan po ninyo kung saan po tayo tumutungo at kung anong ating pinanggagalingan. Ngayon pong araw, ang ating pong pag-aaralan, priority of Christian number 3, ay yung tinatawag na avoiding hypocrisy. Ayan. Bakit ko po isinama yan? Mahalaga yan mga kapatid. Avoiding hypocrisy. Bakit po? Kasi devastating ang hypocrisy hindi lang dun sa hypocrites, hindi lang dun sa kanyang sarili, kundi para sa iba. At ito ay masamang patotoo bilang para sa Diyos. Kasi sinasabi natin, Kristiyano tayo. Dala-dala natin yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kilala tayo bilang mga mananampalataya because we profess. The thing is, yung profession na sinasabi natin, iba naman sa ginagawa natin. Ang tawag po doon ay hypocrites. So, what hypocrisy does? Ano ba nagagawa ng hypocrisy? Pastor had been preaching on the importance daily Bible reading. Nag-sermon po siya tungkol sa kahalagahan ng Biblia, sa kahalagahan ng family devotion, and isang araw, yung isang miyembro ng simbahan invite si pastor after ng worship service. Ang topic nga ni pastor nung umagang yon ay yung importance of devotion, reading the scripture, family prayer. So after ng preaching o after ng worship service, nag-imbita yung isang pamilya. Pagdating po nila sa bahay, dali-dali. Nag-utos yung nanay doon sa kanyang mga anak. Mga anak, dalihan nyo at malapit nang dumating si pastor. Linisin nyo, punasan ninyo ang ating Bible, alisan nyo ng alikabok. So mga kapatid, ano pong ibig sabihin? No? Meron din pong kwento na pagkatapos daw kumain ni pastor, ginamit daw pong mga kutsara at mga yung
tinidor, kutsara, at saka yung steak knife ay mga mamahalin. Yung talagang, nakakita na po ba kayo? Yung medyo parang kulay ginto na mga kubyertos. At pagkatapos daw kumain ni pastor, no, nagyaya na magkape o magtsaa, no, doon sa living room. Habang nagkakape daw sila, napansin ni Mrs., aba, yung kutsara at tinidor ay nawawala. No? Yung kutsara at tinidor na gamit ni pastor, nawawala. So inisip niya na siguro ibinulsa ni pastor yung kutsara at saka yung tinidor. So, ginawa po nila, pinag-usapan nila, sabi raw ng babae doon sa asawa niya, paano kaya natin sasabihin kay pastor na kinuha niya yung kutsara at tinidor? So, nahiya naman sila, kaya hindi po nila ginawa na sabihin. Nakalipas yung mahabang panahon, yung maraming mga araw, nagkasakit yung babae. At dinalaw ito ni pastor, at ang sabi ni pastor doon sa babae, gusto lang kitang ipag-pray, kapatid. At dadalangin ko sa Panginoon na ikay gumaling sa karamdaman mo. Sabi ng babae, pastor, natatakot ako, baka itong sakit ko na ito ay humantong sa aking kamatayan. Ayoko naman po na ako'y pumanaw na meron akong mabigat na damdamin sa inyo, pastor. Kaya gusto ko lang pong linawin at itanong sa inyo. Kasi po, nababagabag ako. Natatandaan niyo po ba na mahabang panahon na rin naman nakakalipas na kayo po'y inimbitahan namin dito sa aming bahay dahil mahal namin kayo bilang kaibigan at bilang aming pastor. At nagsalo po tayo sa pagkain. Ang gusto ko lang pong itanong, pastor, ay nung kayo'y kumain, nawala po yung ginamit ninyong kutsara at tinidor. Mula po nung araw na yon na kayo'y kumain, hindi na po namin nakita yung kutsara at tinidor. Kinuha niyo po ba? Napangiti si pastor at ang sabi, alam niyo mga kapatid, hindi ko kinuha yung tinidor at kutsara. Inipit ko sa inyong Bible. So ano pong inyong napansin doon sa kwento? Inipit ni pastor yung kutsara at tinidor sa Bible. At sa mahabang panahon, hindi ito nakita nung pamilya. Ano pong ibig sabihin? Katulad ng inaalikabok na Biblia, katulad ng kasaysayang itong ating napakinggan, maraming mga Kristiyano ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Mga Kristiyanong nagsasabing sila'y mga mananampalataya ni Kristo pero hindi nakikita sa kanilang mga buhay yung pagiging tunay na Kristiyano. May mga Biblia sa bahay, hindi naman binabasa. May mga palatandaan marahil ng outward manifestation that they are Christians, pero yung kanilang mga puso ay hindi naman totoong na-regenerate. Minsan po mga kapatid, ang tawag po sa kanila, mga ipokrito. So, siguro po tingnan natin ang talata na magandang pagbulayan tungkol sa bagay na ito. Sa Luke chapter 12 verse 1, sabi po diyan, meanwhile, when a crowd of many thousands had gathered, so that they were trampling on one another, Jesus began to speak to his disciples, saying, be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy. Napakaraming mga tao po mga kapatid. Libo-libo ang sabi na nag-gather at nagkakayapa na ang bawat isa. At sa kabila ng napakaraming mga taong ito, nagsalita ang Panginoon at ang kanyang mensahe ay matindi. Ang mensahe ng Panginoong Hesukristo ay patungkol sa pagiging ipokrito ng mga leader ng relihiyon. Mga leader ng mga taong nagsasabing sila ang nakakaalam ng batas. Sila ang nakakaalam ng kautusan. Sila ang nakakaalam ng sinasabi ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, iyang kanilang mga libadura ay inyong bantayan. Huwag kayong tumulad sa libadura ng mga Pariseyo, which is hypocrisy. Yan. So, siguro maganda i-define muna natin. Pastor, ano ba yung hypocrisy?
Ayan, yan po ang meaning. Hypocrisy is presenting ourselves as something that we know we are not. That is hypocrisy. Yung pag-aartista, pagpaportray ng isang bagay na hindi naman ikaw. It is one of the most but subtle and dangerous sins. 7 times, no po, sa Matthew chapter 23, ay binanggit ng Panginoon yung katagang woe. And the word woe were mentioned, thundered by the Lord Jesus against the religious leaders of that day. Woe to you, scribes! Woe to you, Pharisees! Woe to you, hypocrites! Matthew 23:12, Matthew 23:14, Matthew 23:15, 16, 23, 25, 27, 29. Those verses in Matthew 23, lahat po iyon ay patungkol sa pagkagalit ng Panginoon sa ipokrito. And He warned His disciples, huwag niyong gayahin ito. Yun po yung nakasulat sa Luke 12:1. No? Ano ba yung leaven? No? Yung leaven ay lebadura sa Tagalog. Ito po yung yeast na ginagamit sa pandesal. You know? Ewan ko, ba't nasanay po tayong gumagamit tayo ng yeast? No po? Di ba, ang yeast naman ay pampaalsa lang. Ang layunin nito ay para lumaki yung tinapay. No? Para lumaki at magkaroon ng hangin. Pag yung kasi nagpo-produce ng air yung heat ng yeast, nagpo-produce ng hangin. Dahil po doon umaalsa yung tinapay. Nung nakaraang Saturday, sa isang wedding, sa isang wedding na akin pong inofficiate, ang una pong inihain ay margarine at saka isang kapirasong tinapay na kwadradong ganun. Pero napakabigat. Sabi ko, pambihirang tinapay ito, hindi ginamitan ng pampaalsa. Yun lang po, busog na ako Kasi wala nga po sigurong yeast na ginamit. Pero alam niyo po mga kapatid, ito pong sinasabi ng talata, leaven spread. Yung pong pampaalsa ay kumakalat, subtle, and pervasively until yung buong lump ng dough ay maapektuhan na nito. So, that's hypocrisy. Kaya ikinumpara ng Panginoon yung hypocrisy sa lebadura. Kasi konti lang, kapag napahalo po ito doon sa masa ng dough, naku po, kaya nitong palakihin itong dough na ito. It is a perpetual danger for religion and especially for religious leaders. It is the root sin that Paul, the Apostle, confront sa text natin na ating pag-aaralan ngayon. Kaya, maganda po kung samahan ninyo ako, Romans chapter 2, 17 to 24 po ang ating pag-aaralan. Pero, sa buong aklat ng Roma, ito po isang tema na paulit-ulit na binabanggit ni Apostol Pablo. Yung kahalagahan ng pag-iwas sa pagiging ipokrito. Sa Romans chapter 1:18, Paul shows why all people need the gospel of God. Sa Romans 3:23, ang sabi po doon, we all sin. Ano po? We are sinners and we all fall short to the glory of God. Kaya nga po, binibigyan ng emphasis ni Apostol Pablo na dahil tayo makasalanan, kailangan natin ng kabanalan. Kailangan natin ng righteousness ng Diyos para tayo mapatawad. Paul shows why all people need the gospel of God's righteousness imputed to us. Imputed to the believing sinner. Because we all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Romans 1:18 hanggang 32, he shows how the pagans who suppress the truth in unrighteousness are guilty before God. Yan. So, habang nangangaral ang Panginoong Jesucristo, kanyang sinesermonan yung mga hentil, yung hindi Hudyo. Kaya yung mga Hudyo nakatingin, natutuwa sila kasi hindi pa tama sa kanila
Dahil ang binabanatan ng Panginoong Hesukristo, yung paganism, yung papaanong ang mga hentil ay namumuhay sa kasalanan. They are guilty before God. Pero pagdating ng Romans 2, no, chapter 1 to 16, no, he shows how outwardly moral people, eto na po mga kapatid dito, hindi na po Gentile ang kausap niya, kundi yung mga outwardly moral people have violated His own standards. And thus they are guilty before God. In doing so, no, sa pamamagitan nun, unti-unti, ipinasok niya ang aral para sa mga Hudyo. Ito po ang sabi ng Panginoon, Romans 2:17, now you, nagsisermon siya sa mga hintil, then bigla lumipat siya sa Romans 2:17. Now you, if you call yourself a Jew, if you rely on the law and boast in God, ano po, ano ibig sabihin niyan? Sinimulan niya po ang pag-atake sa pag-acknowledge sa mga Hudyo na kayo'y nakakaalam ng mga kasulatan. Kayo ay nakakaalam ng mga utos at mga turo. Up to this point, they nodded, yes, we know the Word of God. We know the commandment of the Lord. At ipinagmamalaki namin ito. So, panay pa rin ang tango nila, panay pa rin ang tango. But, bigla po mga kapatid, na sa mga sumunod na talata ay ipinamuka sa kanila ng Panginoon na what you are doing is hypocrisy. Bakit po? Tingnan po natin. Ang bawat Hudyo, the Jew thought himself exempt from God's judgment. Kasi sila'y mga pinili eh. Ang pananaw ng mga Hudyo, sila'y mga special. No? The Jew thought themselves they are exempted sa judgment ng Diyos sa three grounds. Ano po? Ano yun? Una, akala ng mga Hudyo dahil sila'y angkan ni Abraham, anak ni Abraham, exempted na sila sa parusa ng Diyos. Hindi sila Gentile dog. Ang tingin nila sa mga hentil ay aso. In fact, di ba naalala nyo? No? Ang Panginoong Hesukristo, tinuruan niya yung mga nakakapakinig sa kanya nang may isang babaeng lumapit para mamulot ng mumo eh. Anong tawag ng, ano sabi ng Panginoon? No? Yung bang para sa anak mo, ibibigay mo para sa aso? So, yun po kasi ang pananaw ng mundo nung panahon na yon. Yun ang pananaw ng mga tao para sa mga Gentile. They are considered to be dog. Pero ang mga Jews, sila ay anak ni Abraham. At bilang anak ni Abraham, tagapagmana. Hindi sila Gentile dog. Pangalawa, unlike the pagans, they had God's law and it was revealed to Moses on the holy mountain. Kanila yon. Sila po ang pinagbigyan nun. At privilege sila sa pagkakaroon nun. At pangatlo, no, sila yung mga tuli, again, in contrast sa mga uncircumcised Gentiles. Yung pagtutuli, sign of a covenant, na sila po ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Ito po mga kapatid, ang kanilang pinaniniwalaan. So they thought exempted sila from God's judgment. Ayan. Kaya, ano nangyayari? Ano po ang nangyayari? So, dito, Paul shows how being a Jew by birth cannot save anyone. Romans chapter 2. How having the law, no, cannot save those who do not keep the law. Romans 2:17-24. And how being circumcised in the flesh is of no avail if the circumcised man does not keep the entire law. Romans chapter 2. So akala po ng mga Hudyo, pribilehiyo sila, privilege sila kasi elect sila. Pero mga kapatid, ipinakita po ni Apostol Pablo na yung tunay na elect, yung tunay na pinili, ay hindi outward manifestation lang, kung hindi meron talagang inward regeneration.
Tandaan po ninyo mga kapatid, yung mga nagsasabing sila'y pinili ng Diyos at hindi naman talaga na-regenerate, hindi talaga nagkaroon ng tunay na pagbabago, mamumuhay lang sila ng isang pamumuhay na ipokrito. At marami po nito sa loob ng simbahan. Unregenerated, but they believe they are elected. They believe that they are elected by God, but they are not living in obedience to the commandment of God. Ang tawag po doon, hypocrites. So in our text, the Apostle Paul mainly focuses on the law in Romans 2:17, 18, 20, and 23. He is applying the point of Romans chapter 2 verse 13. Sabi doon, it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law will be justified. Hindi daw po mga kapatid, ang maliligtas ay yung mga tagapakinig, kung hindi yung mga tagatupad. So ipinakikita po rito ni Apostol Pablo na maaaring napakinggan mo ang katotohanan, pero yung marinig mo ang katotohanan at hindi mo to na ipatupad sa buhay mo, niloloko mo lang ang sarili mo. Baka hindi ka talagang regenerated. No? Dahil kung ikay regenerated at ikay elected at na-regenerate, you will keep the commandments. So, ang mga Hudyo will not escape God's righteous judgment because they were Jews. They will not escape God's judgment because they possess the law. Ang usapan, unless they obeyed the law, which they did not do. So, anong ginawa ng Panginoon? So, He exposes their hypocrisy and shows the spiritual devastation of hypocrisy. Tandaan po niyo, tatlong bagay ang pwedeng idulot ng pagiging ipokrito. Number 1, hypocrisy deceives the hypocrite. Number 2, it damages the unbelievers. And number 3, it dishonors God. Hypocrites don't get into hypocrisy deliberately. Ulitin ko na po. Yung mga ipokrito, hindi naman sila naging hipokrito dahil deliberately gusto nilang maging ipokrito. No? Wala naman nagsabing, I'd like to bring God's judgment down on myself by being a hypocrite. Wala naman nagsabing, gusto kong maging ipokrito. Wala pong ganun eh. No? But rather, due to pride, they think, I want people to respect me. If they knew what I was really like, they wouldn't respect me. So, anong ginagawa? Kailangan ko ngayon gumawa ng fasad. Kailangan kong magkunwari. Kailangan kong mamuhay ng hindi ako upang makuha ko ang respeto ng iba. So, he will try to impress others, forgetting that God examines the heart. He ends up deceiving himself in the worst way possible. Pwede nating dayain ng tao, pwede tayong magkunwari. At tayo, by doing that, dinadaya natin ang ating mga sarili. Alam ng ipokrito na siya ay fake. Pero hindi niya po piniling maging ipokrito. It so happened, ang pinili niya ay ang magkunwari sa harapan ng tao because he want to gain respect from others. Ang problema, hindi naman siya tunay. Paano gagawin niya? Hindi naman niya kayang baguhin ang sarili niya. Hindi naman natin kayang baguhin ang sarili natin. Unless ang Diyos ang bumago nito. So yung masama, ang pwede niya lang gawin ay magkunwaring siya'y matuwid. At ang tawag dito, hypocrisy. Hindi niya ginagawa yung paggawa ng matuwid dahil bunga ito ng kanyang pananampalataya, ginagawa niya ito to gain the respect and applaud of people around him. At the heart of this process, mga kapatid,
is this basic principle. Pag-aralan po natin ng ilang basic principle about hypocrisy. Sabi nga, if you've ever been deceived by a con artist, pakinggan niyo po ito. Kapag daw kayo ay nadaya ng mga scammer, if you have ever been deceived by a con artist, you know that the reason he got your money is that you didn't know at that time that you were being deceived. Nabudol-budol na po ba kayo? Be honest, ba't kayo nabudol? Ang nabubudol po, naghahangad eh. Most of the time, may paghahangad. Naalala ko po yung isang kaibigan, namimisikleta siya, hinarang po siya ng isang lalaki, nagtanong sa kanya, saan ba yung hardware? Isipin mo ha, tatanungin ka kung saan ang hardware. Sabi niya, dyan po. Ganun ba? Bukas na kaya yon? Sa halip na sabihin, tingnan niyo po. Ang sabi, palagi ko pa, sarado pa yon. Naku, kailangan ko pumunta sa hardware eh. May bibilin ako eh. Pwede ba, hiramin ko muna bike mo? At kailangan ko lang magmadali eh. Sabi, nagmamadali rin po ako eh. Hindi, ganito. Iwanan ko muna sa itong bag ko. Pinakita yung bag. At alam nyo kung naando sa bag, isang bungkos na pera. Ano po? Puro dadaanin. At isang bundle na ganon. Siyempre, ikaw, binigay sa iyo at pinagkatiwala sa iyo isang bag na bundle ng pera, di pinahiram si bike. Sabi, madali lang ako, mga 5 minutes lang ako, hintayin mo ako dyan. At yung, actually, hindi nga maganda yung bag, isang bag na paper bag na po. So, inilagay niya yung paper bag, ingatan mo yan saglit lang ako, babalik ako. So, yun, isang oras mahigit na po na nandun yung tao nag-aabang na bumalik yung kanyang bike. Pero, hindi ho bumalik. So, naisipan niya ngayon, hayaan mo siya kung ayaw niya bumalik, at least nasa akin naman yung pera. So, nung binuksan na ngayon yung bag, alam niyo po kung ano ang nakalaman. No, puro dyaryo na yung nasa ibabaw, dati tingin niya tunay na 100, at least kahit pa paano may 100 yung ibabaw. Nung lumaon, yung 100 na yon ay fake Xerox copy lang ng 100 pesos. Huli na, nung na-realize niya na siya ay na-scam. So, ganito po ang nangyayari. Sabi nga, if you had known, you wouldn't have let him get your money. And once you find out, ano mangyayari ngayon? You are embarrassed that it happened. And so you tend to cover it up in order to save face. Alam niyo mga kapatid, hypocrites don't get into hypocrisy deliberately by thinking, I would like to become a hypocrite. Minsan po mga kapatid, dala na lamang ng hiya at gustong isave ang kanyang pagmumuka at ang kanilang buhay, mamumuhay po sila sa buhay ng kaipokrituhan. At the heart of this process is the basic principle. Number 1, hypocrisy deceives the hypocrite because he knows the truth but doesn't obey the truth. James chapter 1 verse 22, but prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. Yung mga Hudyo, nakausap at kinonfront ni Apostol Pablo, secure before God because of their religious heritage as Jews. They had God's law. They could confidently teach God's law to other people, but they were deluded. Deluded because they were hearers of the law, but not doers of it. Pwede ho ba, pastor, na merong ganon? Alamang kasulatan? Nababasa ang kasulatan? Kabisado ang kasulatan? Pero hindi pinamumuhay? Yes! At marami nito ngayon. Sa panahon natin, gumagamit nga ng mga talata para sa kanilang sariling kapakanan. Ginagamit ang mga talata ng Biblia para sa kanilang pakinabang. At the outset, we need to understand that this is not a racial attack of the Apostle Paul to the Jews. Hindi niya inaatake ang mga Hudyo para palabasin na sila ay mga anti-Semitic. Have you heard of that word? O mga anti-Jews. Dahil si Paul mismo ay Hudyo. Hindi niya inaatake ang Hudyo at pinagagalitan ng mga Hudyo at pinasabing kayo'y mga ipokrito dahil siya ay anti-Semitic. No.
Mahal niya ang mga Hudyo. And he would be willing to spend eternity in hell sa pagtatanggol sa mga Hudyo bago siya maging Pablo. Hindi po ba? Persecutor nga siya ng mga Christians eh. Dahil ipinaglalaban niya ang pananampalatayang Hudyo. So, hindi po niya inaatake yung race as a Jew. No? Pero ang kanya pong binabanatan dito, mga kapatid, ay ang pagiging ipokrito ng mga Hudyo. At ang sabi ni Apostol Pablo, dinadaya nyo ang inyong mga sarili. Hypocrisy deceives the hypocrites. The question is, how? The Apostle Paul shows 5 ways that the hypocrite is deceived. Pag-aralan po natin ito, 5 paraan para makita na ang mga ipokrito ay deceived. 1. A. The hypocrite is deceived because he may know the doctrine of election but he misapplies it. Yan. Alam ang doktrina, alam ang turo, pero binabaluktot. Hindi inia-apply. At ito po, mga kapatid, ang unang atake na ibinigay ni Paul sa mga Hudyo. Yung Paul first hits the Jew for taking pride. Taking pride on what? The Jews are proud of being a Jew. Kapag ipinanganak ang Hudyo, di ba? No? Kapag dumaan nga yung anino ng Samaritano sa kanila, naku po, kailangan nilang maligo kasi marumi na sila. Ayaw nilang makipagmingle sa mga Gentiles. Ganun ka-proud ang mga Hudyo. They believe they are the chosen people of God. They are elected because they are heirs of Abraham. Mga tagapagmana. Pero ano pa sabi? Sa Romans chapter 2, verse 28 hanggang 29. Sabi ni Paul, a person is not a Jew who is only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. No, a person is a Jew who is one inwardly, and circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such person's praise is not from other people, but from God. Napakaganda ng paalala ni Pablo rito. Ang inyong ikang pagiging Hudyo ay hindi dahil kayo ipinanganak ng mga Hudyo o kayo'y tinuli bilang palatandaan ng inyong pagiging tuli, pinutol ang kapirasong bahagi ng inyong katawan. Sinabi ni Pablo, ang pagiging Hudyo ninyo ay panloob at ang inyong pagtutuli ay pagtutuli sa puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po yung binibigyan ng emphasis ni Apostol Pablo kasi kung talagang Hudyo kayo, mamumuhay kayo bilang Hudyo. At ang tunay na Hudyo ay nagiging masunurin sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. When Jesus confronted the Jews with being enslaved to sin, ano sinabi ng mga Hudyo? They arrogantly pointed the fact that they were Abraham's children. At ano sabi nila sa John 8:33? Sinabi nila na hindi kami naging alipin ni numan. Kami ay mga elect, God's elect. But they grossly misapplied this truth. Ano pa sabi ni Moses? Deuteronomy 7:6. Sabi niya sa mga Hudyo, for you are people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you out of all the people on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Ito yung kanilang pinangahawakan. Ito yung kanilang inaangkin na kami mga Hudyo, pinili kami. We are a chosen people sa ibabaw ng mundong ito at kami ay treasured possession ng Diyos. Pero mga kapatid, they misapplied it. But he knew that they were prone. Moses knew that they were prone to get puffed up with pride,
thinking that God chose them because they deserve it. So, the Apostle Paul goes on to tell them that God didn't choose them because of anything in them. Hindi kayo pinili dahil mahuhusay kayong tao, hindi kayo pinili dahil magagaling kayong mga Israelita. Sinabi po ng Panginoon that God chose them because of His love, His faithfulness, and because of His covenant promises to their forefathers. So just as God chose the Israelites to be His people, so He chooses us to believe in Christ to be His people also. 1 Peter 2:9, Ephesians 1:4, 1 Thessalonians 1:4, Romans 8:29. Ito po yung doctrine of election. Natalakay na po natin yan sa maraming pagkakataon. At hindi niya po tayo pinili, hindi niya po ito ginawa because He foresaw anything of merit in us. Hindi niya po ito ginawa dahil nakita niya ang ating pananampalataya. Rather, God did it to display His unmerited favor or grace so that we would glorify Him. Ephesians 1:6. So, if you boast in being one of God's elect, you've missed the whole point of the doctrine of election. Knowing that God chose us in spite of our sin should humble us and cause us to glorify Him for His mercy and for His love. Kaya, the hypocrite is deceived because maaaring alam niya yung doctrine ng election, pero he misapply the truth of the doctrine of election. Kaya sa doctrine of election, dalawa po ang paniniwala dyan. Pinili ka ng Diyos, unmerited, wala kang ginawa, hindi ka karapat-dapat, pero yung pag-ibig ng Diyos at para sa kanyang kaluwalhatian, pinili ka. Yung isang side naman ng doctrine ng election, kaya ka pinili ng Diyos kasi nakita na ng Diyos yung iyong pananampalataya, at dahil nakita na niya na mananampalataya ka, pinili ka niya. Alin purong application ng tama? Mga kapatid, ang election ng Diyos ay yung una. Pinili tayo, hindi dahil meron tayong ginawang tama. Hindi dahil magaling tayo. Hindi dahil mabuting tao tayo. Pinili tayo ayon sa kanyang kahabagan. In spite of our sin, no, God chose us. And this is enough to humble us and cause us to glorify Him for His mercy and for His love. Pangalawa, the hypocrite is deceived because he knows God's commandments but does not obey them on the heart level. Ang tawag po ng Panginoon sa mga to ay ipokrito. Mga nityong pinaputi. Yung labas ay puti pero ang loob ay puno ng kabulukan. Atake po ng Panginoon ito sa mga eskriba at mga pariseo. And the Apostle Paul says, the Jew, you rely on the law. All of the things that Paul mentioned in verses 17 and 20 are good. No, there were many advantage of being a Jew. Alam niyo po ba mga kapatid, pag ikaw ay isang Hudyo, maraming pagpapala ang pagiging Hudyo. Romans 3:1-2, ano po sabi? What advantage then is there in being a Jew? Or what value is there in circumcision? Much in every way. First of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Can you imagine yung advantage na yan? No? Tapos Romans chapter 9. The people of Israel, theirs is the adoption to sonship. There's the divine glory, the covenants, the receiving of the law, the temple worship, and the promises. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praise. Amen. So, it's good to rely on God's law if you truly obey God's law. It is good to know His will and be morally discerning. The problem was that these Jews
relied on the fact that they had received God's law as if it would magically protect them, even though they didn't obey it. Dahil po sa mga pangakong yan sa mga talata, para sa kanila bilang mga Hudyo, kahit hindi tayo maging masunurin, kahit hindi natin sundin ang kautusan, tayo ay privilege bilang Hudyo. Kagaya po na sinasabi sa Micah chapter 3 verse 11, ano po? Ito po marahil lang nasa isipan ni Apostol Pablo no? Na kanyang pinagagalitan ng mga Hudyo. Dahil po doon sa Micah 3:11 ang sabi, her leaders judge for bribe, her priests teach for a price, and her prophets tell fortunes for money, yet they look for the Lord's support and say, is not the Lord among us? No disaster will come upon us. Yan marahil lang nasa isipan ni Apostol Pablo. Kayo na nagsasabing kayo'y pinili, kayo'y nagsasabing alam nyo ang kautusan, alam nyo ang kasulatan, pero hindi nyo naman sinusunod. Anong sabi? Marahil ang binalikan ni Apostol Pablo ay ang Micah 3:11. Anong sabi diyan? Yung mga Israelita, ang mga leader? Tumatanggap ng suhol. Yung kanyang mga pare, tumatanggap ng bayad. Yung mga propeta, nagbibigay ng hula para sa pera. Pero sa kabila nito, ang sabi nila, hindi tayo pababayaan, kasama natin ang Diyos. At hindi tayo magkakaroon ng disaster sa ating mga buhay. No disaster will come upon us. Ganito po ang nasa isipan ng mga Israelita. Pero kung babasahin niyo yung Micah chapter 3, mababasa niyo po, ang propeta mismo ay nirebuke ang mga Hudyo at religious leaders for their sin. Pinagalitan ni Micah ang mga Israelita. Yet they lean on the Lord saying, is not the Lord in our midst? Calamity will not come upon us. Sinabi po dyan sa aklat ng Micah, sa inyong mga kasalanan, ang parusa ng Diyos ay nakaamba at siguradong kayo ay parurusahan. Pero ang sabi ng mga taong to, hindi kami pababayaan kasi ang Diyos ay nasa amin. No disaster will come upon us. They knew God's commandments, but they just kept those that could be seen by men, so that they look spiritual. Ginagawa lang nila yung mga bagay na ito panlabas para magmukhang espiritual. They didn't seek to please God from the heart. And take note, hypocrisy is all about maintaining outward appearance with no regard to obedience from the heart. That is hypocrisy. Pangatlo, the hypocrite is deceived because he boasts in God. Not to honor God, but to honor himself. Tatanungin ko po kayo, masama po ba to boast in God? Ano po? Have you heard of that word, to boast in God? Sa 1 Corinthians 1, sabi po dyan, verses 30-31. Sabi po ni Paul dyan, but by His doing you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness and sanctification, and redemption, so that, just as it is written, let him who boast in the Lord. Ano ba ibig sabihin niya sa Tagalog? Unang Korinto 1:30 hanggang 31. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipagkaisa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinumang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Hindi pala masamang magmalaki. Hindi pala masamang mag-boast. Pero ang sinasabi po ng talatang ito, if there is something that we need to boast about, is to boast in the Lord. Amen po ba mga kapatid?
So boasting in the Lord is good. If our aim is to give Him all the glory for our salvation. But Paul's Jewish leaders and Jewish readers were boasting in God in the sense of elevating themselves above the pagan Gentiles who did not know God. It is a form of spiritual pride na sinasabi na, we know the only true God, but you don't. And because we know the only true God, we are better than you. Yan po yung sinasabi ng mga Hudyo eh. They were like super spiritual faction in Corinth. Sa Corinto mismo, sinaway sila ni Apostol Pablo dahil yung mga mananampalatayang Hudyo sa Corinto, pambihira. Ang ipinagyayabang nila ay hindi ang Panginoon, kung hindi yung kanilang mga kahusayan. Doon po nagkaroon ng paghahati-hati, spiritual faction. I am Paul, sabi nung iba. I am of Apollos, sabi nung iba. And I am of Cephas, sabi nung iba. But some boasted, I am of Christ. They were boasting in God, but not to honor God, but to honor themselves. And they were deceived by their hypocrisy. Alam niyo po ngayon, uso yung pagtindig sa mga pinananampalatayanan at pinaniniwalaan. Alam niyo po, hindi po masamang manindigan sa iyong pinaninindigang doktrina at iyong pinaninindigang pananampalataya. Pero kung ginagawa mo lang ito para sabihin mas magaling ka, mas matalino ka, mabuti pang wala ka lang siguro tinitindigan. Kasi kung gagawin mo lang ito para sa pakitang tao, para isave yung karir mo, para isave mo yung pagmumukha mo, naku, walang kwenta ito. Pero kung gagawin mo ito, dahil ito ang ginawa ng Panginoon para sa iyo, then boast in the Lord. Boast about the salvation, your salvation, because it is a work of the Lord. Wala kang kinalaman dito. Ang kaligtasan mo ay karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Iyon ang dapat nating ipagmalaki. Amen? Ano pang sabi ng Jeremiah chapter 9, 23-24? Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches, but let him who boast, boast of this. Ano daw yung dapat ipagmalaki? That he understand and knows me, that I am the Lord, who exercises loving kindness, justice, righteousness on the earth, for I delight in these things, declares the Lord. Kapag daw ang ipinagmamalaki mo ay ang pagkaunawa, pagkaalam sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pagiging matuwid, sa kanyang kabanalan sa mundong ito, gusto to ng Diyos. Pag ang ipinagmamalaki natin ay ang Diyos, gusto niya po ito. Amen? Pang-apat, the hypocrite is deceived because he knows theological fine points, not for the purpose of obedience, but to impress others. Alam ang doktrina, alam ang ordo salutis, alam ang kanyang mga tinitindigang pananampalataya, pero ba't niya ito ginagawa? Kung ginagawa niya ito, mga kapatid, para lang i-impress ang iba na meron siyang alam, tawag po doon daw ay ipokrito rin eh. Sabi ni Pablo sa Romans 2:18, sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Sa English, if you know His will and approve of what is superior because you are instructed by the law. Ano po? Again, these are good things in and of themselves. Hindi masama ito. Sabi ni Pablo, di ba sabi mo, alam mo ang kalooban? At sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay?
sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. So, ayon kay Pablo, we should be diligent to study the Word of God so that we know His will. Sa pag-aaral lang naman ng salita ng Diyos, natututunan ng kalooban ng Diyos, hindi po ba? Hindi na naman nagsasalita ang Diyos ngayon audibly. God is speaking to His words, to the written words. His Word teaches us what? Not only knowledge, but discernment. Discernment to do what is right. No? To discern what is wrong and what is not wrong. So that we can approve the things that are essential. And that refers to moral discernment. Alam natin kung ano yung matuwid sa harapan ng Diyos at kung ano yung hindi. Yung tinatawag na moral judgment. But the goal of understanding, the goal of theology, is never to be able to win the arguments or impress others with great knowledge. Rather, it should humble our hearts before God and lead us to worship Him more fervently and obey Him more thoroughly. That is the intention of theology. That is the intention of studying the doctrine. Habang lumalalim ka sa pagkaalam ng mga turo ng Diyos, lalalim ka sa pagsamba. Maaaring lalalim ka rin sa pagtutuwid at pagtatama. Dahil mabubwisit ka doon sa mga nakikita mong kamalian. Hindi ka mapipigil na magpahayag. Dahil ito magiging bunga ng karunungan mo ng mga bagay na matuwid. Paul turns to how his Jewish readers applied their spiritual privilege. At makikita po natin na alam nga nila yan, alam nila ang doktrina, pero hindi po naman nila totoong inia-apply sa kanilang mga buhay. Letter E. The hypocrite deceives because he confidently teaches others but does not apply the word to himself. Ito matindi. Nagtuturo pa pero hindi naman inia-apply sa kanyang sarili yung kanyang itinuturo. Paul continues in Romans 2:19-20, if you are convinced that you are a guide for the blind, a light for those who are in the dark, an instructor of the foolish, a teacher of little children, because you have in the law the embodiment of knowledge and truth. You are confident that you yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, a corrector of the foolish, a teacher of the immature, having in the law the embodiment of knowledge, the end of the truth. Alam niyo mga kapatid, tinawag ng Diyos ang Israel to be the light of the nation, to open the eyes of the blind. Isaiah 42:6-7. If they had done it with humility, it was the proper thing to do. Pero hindi nila ito ginawa. Hindi nila ito tinupad. Romans 2:19-20, ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman, tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Sa palagay mo ba? Sabi ni Apostol Pablo, dahil naalaman mo ang katotohanan dapat tagapagturo ka na. Oo, tagapagturo ka, tagapayo ka ng mga hangal, tagapagturo ka ng mga bata. Hindi po natin binibilital yung mga bata. Pero ang point po doon, ikaw, matanda ka na, tagapagturo ka dapat ng matanda, pero ang tinuturuan mo ay bata dahil yun lang ang kaya mong turuan. Ang term nga po na ginamit dyan, tagapag-uto ng mga bata. Yun lang mga bata ang kaya mong mauto. Dahil yung matatanda, hindi mo kayang mapaniwala. At ikaw ikay magiging taga-akay ng mga bulag. Tanglaw ka ng mga nasa kadiliman. Mga minamahal mga kapatid, sabi po, everyone who teaches God o God's word must first apply it to himself. Knowledge without obedience
puffs us up with pride, which is the root of hypocrisy. Spiritually proud hypocrites who have a lot of knowledge without obedience look down on the blind, foolish, and immature that they teach. But when you apply the truth to yourself first, it humbles you as you realize where you've come from and how much you will need to grow. You will realize that if God had not graciously shed His light on you, you'd still be in the darkness too. Alam niyo po mga kapatid, preaching is a hazardous occupation. Yung pagiging pastor ay hazardous occupation. Why? You aim your biblical arrows at your congregation, intending to hit them where they need to change, but you quickly discover that God's word is not just an arrow, it also a boomerang. Ang salita ng Diyos ay hindi lang palaso na tatama sa gusto mong patamaan. Huwag mong kalimutan na ang salita ng Diyos ay boomerang na kapag iyong ibinato ay babalik din sa iyo. Kaya preaching is a hazardous occupation. It comes back and clobbers the preacher with how he needs to change. Kaya lagi nating sinasabi ang salita ng Diyos bago dumating sa mga makikinig, tayo munang mga tagapagturo ang unang nakakarinig. Amen po ba mga pastor? Sabi nga po ni John Calvin, it would be better for the preacher to break his neck going up into the pulpit if he does not take pains to be the first to follow God. Matindi yan mga kapatid. Sa Tagalog mabuti pa ang balian ng leeg ang mga tagapagsalita ng Diyos o tagapagsalita ng salita ng Diyos kung hindi naman niya una susundan at susundin ng Diyos. Amen? And that is what Paul goes on to confront. He confront these Jewish teachers. Ano sabi niya? You therefore who teach another, you do not teach yourself. You who preach that one shall not steal, you steal. You who say that one should not commit adultery, do you commit adultery? You who abhors idols, you rob the temples. Romans chapter 2, 21 to 22. Matindi mga kapatid. Ito po ang challenge sa bawat isa sa atin. To summarize, Paul is saying that hypocrites deceives the hypocrite because he knows the truth, but he doesn't obey it in the heart level. His knowledge feeds his pride rather than humbles him because he doesn't examine his own heart and teach himself first. Hypocrisy deceives the hypocrites. Amen? So, priority number 3, bilang isang Kristiyano, ano po ang dapat gawin? Avoid hypocrisy. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, papasalamat po kami sa iyo sa oras pong ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung sa aming mga puso nasumpungan mo na hindi kami nagiging totoo. Na ang mga bagay na ginagawa namin ay pagpapaimbabaw. Na ang ginagawa namin ay pakitang tao to save our face. Na ang ginagawa namin ay kaipokritohan. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat, at patuloy nawa, Panginoon, na ang iyong mga salita mangusap sa amin, at itulak kami nito sa patuloy na paglago, pag-unlad sa amin pong pananampalataya sa iyo. Maraming pong salamat. I am praying, O Lord, na patuloy mo pong samahan ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga karamdaman, mga suliranin ng buhay. Hipuin mo po sila, Ama, at huwag mo po silang pababayaan. Dinadalayan ko po ang probisyon mo
sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng buhay. May mga kapatid po ako na maaaring nasa kabigatan na po ng pangangailangan. Pwede po bang ikaw ang siyang tumulong sa kanila, Panginoon? Samahan mo po ang kanilang mga pamumuhay. Idinadalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na probisyon sa bawat kailangan ng iyong mga anak. Sa mga personal nilang pagdaing, personal nilang kahilingan. Pakinggan mo po ito. At kung hindi naman labag sa iyong kalooban, pwede po bang igawad mo ang kasagutan? Pagpalain mo po ang mga tagapakinig ng Tinig ng Pag-asa. Bigyan mo sila ng inspirasyon na lagi ay makinig at mag-aral at magpatuloy sa pagsasaliksik ng mga naisin mo para sa kanilang mga buhay. Maasa po ako, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nangako at ikaw din ang Diyos na tutupad ng iyong mga ipinangako. Salamat po sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ate Merly Toledo, magandang araw po. Kapatid na Jeng Eusebio, kay Kumaring Ami Santos, kay Maribeth Eusebio, kay Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Yung pamilya po Enriquez, yung mga unang binati ko po na yun. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Ai Advincula naman po, Ai, magpagaling ka. Ganun din kasama sa prayer si Kuya Nestor. Kapatid na Elizabeth Sanchez, Ate Cora Dolor, magandang araw po sa inyo. Tito M.A. Paredes, Tito M.A. patuloy po kayong magpalakas. Ganun din po kapatid na Lani Tulagan, Eric Advincula, Eric and Ai, pagpalain kayo ng Panginoon. Nanay Flor de Lisa Maynes, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Eric Maynes, sa sambahayan po ng Maynes, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Reynaldo Alcantara, kay Jenny, alam ko si Jenny itong Hani Marquez. Naalala na kita ngayon, Jenny, pagpalain ka ng Panginoon. Ganon din po kay Ate Mirna Sinfuente, Nanay Belen Olaes, Kuya Larry Montillano, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Esti Borhal, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po si kapatid na Agnes Causaren. Agnes, God bless sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Kay Kuya Boyet at kay Ate Yoli Kerubin. Kay Brother Oswald, soon to be Pastor Oswald Luarca. Ganon din po kay Kuya Emil Serrano. Magandang araw sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Paz de la Cruz, Ate Elvie Pasquel, Ani Marie Visto, Ana Marie, pagpalain ka ng Panginoon. Salamat sa iyong patuloy na paninindigan sa mga aral at turo ng Panginoon. Tita Myra Libertino, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mga kapatid natin sa Aristocrat. Kay kapatid na Jacqueline Kamingal na nababasa ko sa kanyang mga post na in love, no? Praise the Lord, kapatid. Salamat sa pagtugon ng Panginoon sa iyong panalangin. Patuloy kang kasama sa aming mga prayers. Ate Marieta Escupin, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Marie Cruz, magandang araw po. Kapatid na Darren Sakdalan. Ayan. Kapatid na Nanay Gina Medalya, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kasama po sa prayers ang inyong sambahayan. Lagi po kayong kasama sa aming panalangin. Ate Percy Rivera, Ate Delia Magkawas, ganun din po kay Kuya Van at sa inyo pong sambahayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganun din po kay Ate Evelyn Cameros, kay bukas po pala ang operation ni Ate Yoli. Sama po natin sa prayer na sana po ay maging maayos yung kanyang operation, pati na po ang mga provision sa kanilang pangangailangan. Eddie Santos, magandang araw sa iyo, kapatid. Ganun din po kay nabati ko na po. Paumanin nyo na po. Kung hindi ko nabati yung iba, natatabunan na po yung mga comment ninyo eh. So, sa Friday na po, bukas po Sabado, kung kayo po interesadong dumalo sa online necrological service po ng tatay ni Pastor John Ocol na pumanaw po, tayo po yung nakikiramay at nakikidalamati sa pamilya Ocol. Meron pong gaganaping necrological service sa araw po ng bukas, Sabado. Gabi po dyan sa Philippines, 8 p.m. po sa Pilipinas, 7 a.m. naman po dito sa amin, sa Canada.
So pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid, at sana po ay mag-enjoy tayo sa weekend, at dumalo po tayo sa mga pananambahan. Magkita-kita po tayo sa Tinig ng Pag-asa. Meron po akong special. By the way, special naman po lagi ang tagapagsalita natin sa Tinig ng Pag-asa. Pero import na naman po. May import tayo na speaker sa Sunday. Dumalo po kayo, at inaasahan ko po na magiging pagpapala sa inyo ang Tinig ng Pag-asa online worship. So again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.